Walang holiday break si Pangulong Bongbong Marcos Jr. para sa pagsusuri ng 6.793 trilyon na budget. Karaniwan na sa panahon ng Pasko ang pagpapahinga at pagsasaya, ngunit nagtakda si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na ibang pamantayan ngayong Kapaskuhan. Ipinahayag ng palasyo na walang holiday break ang Pangulo dahil sa mahalagang gawain, ang masusing pag-aaral, pag-aproba sa panukalang 6.793 trilyong pambansang budget para sa susunod na taon. Ayon kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, magiging abala ang Pangulo sa sandaling makarating sa kanyang tanggapan ang enrolled copy ng General Appropriations Bill mula sa Kongreso. Mahigpit daw ang schedule dahil ayaw ng Pangulo ang reenacted budget na maaaring maging sanhi ng pagkaantala sa mga programa at serbisyo ng gobyerno. Mukhang wala talagang tulugan ito kasi hindi naman biro na aralin itong enrolled copy ng GAB. Ang pangunahing layunin ni Pangulong Marcos Jr. ay masiguro, maayos at malinis ang budget, kaya't ang gagawin niya ay busisiin ito upang makatiyak na walang mga nakasingit o insertion ng mga proyekto sa pondo ng bayan. Ang dedikasyon ng Pangulo sa kanyang tungkulin ay nagpapakita ng matinding kaibahan sa mga aksyon ng ilang matataas at inihalal na opisyal, partikular ang mga anak ng dating Pangulo na umani ng batikos dahil sa kanilang madalas at matagal na pagbiyahe sa ibang bansa. Halimbawa, humingi ng clearance si Davao City 1st District Representative Paulo Pulong Duterte para sa isang mahabang personal na biyahe na aabot umano sa halos 2 buwan at posibleng sumaklaw sa 17 bansa, mula Hong Kong at China hanggang Estados Unidos, United Kingdom at iba pang bansa sa Europa. Kinwestiyon ng mga kritiko, kabilang ang ilang mambabatas, ang katumpakan at pangangailangan ng ganoon kahabang personal na pagbiyahe habang papalapit ang Christmas break ng Kongreso at may tungkulin siyang paglingkuran ang kanyang distrito. Idinepensa ni Pulong ang mahabang listahan at nilinaw na ang 17 bansa ay posibleng stopovers o transit countries lamang para sa travel authority kung magbabago ang biyahe at hindi lahat ay aktwal na destinasyon. Giit niya, ang biyahe ay para lamang sa personal at pampamilyang obligasyon at hindi ito world tour o luxury trip. Gayunpaman, nananatiling kritikal ang publiko sa 2 buwang pagliban sa bansa ng isang inihalal na opisyal. Samantala, madalas ding pinupuna si Vice President Sara Duterte dahil sa kanyang paulit-ulit na pag-alis sa bansa. Iginigiit ng kanyang tanggapan na ang kanyang mga personal na biyahe ay hindi bakasyon at patuloy siyang hands-on sa kanyang mga tungkulin, madalas ay nagtatrabaho ng virtually. Tinitiyak din ng kanyang opisina na sarili niyang pondo ang ginagamit niya sa kanyang mga hindi opisyal na biyahe. Ang madalas sa pagbiyahe ng mga Duterte ay nagdulot ng malawakang pagkadismaya mula sa publiko. Ang pangunahing reklamo ay simple. Ang mga inihalal na opisyal ay binabayaran ng buwis ng taong bayan para maglingkod at dapat nilang unahin ang kanilang trabaho kaysa sa mahahabang personal na bakasyon. Inaasahan ng publiko na ang malaking sweldo at mga responsibilidad na kaakibat ng isang katungkulan sa gobyerno ay dapat isalin sa malinaw na serbisyo, lalo na sa mga kritikal na sandali para sa bansa, tulad ng pagtatapos ng pambansang budget. Ang desisyon ng Pangulo na ilaan ang kanyang Christmas break sa kritikal na gawaing ito ay nagpapatibay sa kahalagahan ng kasipagan at presensya sa harap ng pambansang tungkulin.